Good day, Philippines. Good day, Tiger City. I'm Anthony Garcia, bringing you the latest news of the hour. The Department of Education has announced a major shift in the language of instruction for young learners. Under DepEd Order Number 20, schools are now directed to primarily use English and Filipino in teaching kindergarten to grade 3 students. This change comes in line with Republic Act 12027, which officially ends the mandatory use of mother tongue in early education. According to Education Secretary Sonny Angara, English and Filipino will serve as the main mediums of instruction, while Filipino Sign Language will be used for deaf and hard of hearing learners. Despite the shift, regional languages will still be used as auxiliary tools to support students' transition between languages through a teaching approach called translanguaging. This move aims to improve literacy and comprehension while ensuring inclusivity and smoother language development for all types of learners. And that's the top of the hour news. Good day. Good day, Philippines. Good day, Tiger City. I'm Anthony Garcia, bringing you the latest news of the hour. The Department of Education has announced a major shift in the language of instruction for young learners. Under DepEd Order Number 20, schools are now directed to primarily use English and Filipino in teaching kindergarten to grade 3 students. This change comes in line with Republic Act 12027, which officially ends the mandatory use of mother tongue in early education. According to Education Secretary Sonny Angara, English and Filipino will serve as the main mediums of instruction, while Filipino Sign Language will be used for deaf and hard of hearing learners. Despite the shift, regional languages will still be used as auxiliary tools to support students' transition between languages through a teaching approach called translanguaging. This move aims to improve literacy and comprehension while ensuring inclusivity and smoother language development for all types of learners. And that's the top of the hour news. Good day. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Mega Manila. Ako si Anthony Garcia, hatid ang pinakahuling balita sa oras na ito. Nag-anunsyo ang kagawaran ng edukasyon ng malaking pagbabago sa wikang panturo para sa mga batang mag-aaral. Sa ilalim ng DepEd Order Number 20, inaatasan ng mga paaralan na gumamit ng Ingles at Filipino sa pagtuturo sa mga mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 3. Naaayon ang pagbabagong ito sa Republic Act 12027 na opisyal na nagtatapos sa mandatoryong paggamit ng mother tongue sa Key Stage 1. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara,
English at Filipino ang magsisilbing pangunahing medium ng pagtuturo habang gagamitin naman ang Filipino Sign Language para sa mga bingi at hard of hearing learners. Sa kabila ng pagbabago, gagamitin pa rin ang mga panrehiyong wika bilang pantulong sa paglipat ng mga mag-aaral sa iba't ibang wika gamit ang paraang tinatawag na translanguaging. Nilalayon ng hakbang na ito na pahusayin ang literacy at comprehension habang tinitiyak ang inclusivity at mas maayos na pag-unlad ng wika para sa lahat ng uri ng mga mag-aaral. At iyan ang balita sa oras na ito. Magandang araw. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Mega Manila. Ako si Anthony Garcia, hatid ang pinakahuling balita sa oras na ito. Nag-anunsyo ang kagawaran ng edukasyon ng malaking pagbabago sa wikang panturo para sa mga batang mag-aaral. Sa ilalim ng DepEd Order No. 20, inaatasan ng mga paaralan na gumamit ng Ingles at Filipino sa pagtuturo sa mga mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 3. Naaayon ang pagbabagong ito sa Republic Act 12027 na opisyal na nagtatapos sa mandatoryong paggamit ng mother tongue sa Key Stage 1. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, English at Filipino ang magsisilbing pangunahing medium ng pagtuturo habang gagamitin naman ang Filipino Sign Language para sa mga bingi at hard of hearing learners. Sa kabila ng pagbabago, gagamitin pa rin ang mga panrehiyong wika bilang pantulong sa paglipat ng mga mag-aaral sa iba't ibang wika gamit ang paraang tinatawag na translanguaging. Nilalayon ng hakbang na ito na pahusayin ang literacy at comprehension habang tinitiyak ang inclusivity at mas maayos na pag-unlad ng wika para sa lahat ng uri ng mga mag-aaral. At iyan ang balita sa oras na ito. Magandang araw.